Isang magandang oras po sa inyo muli mga kaibigan. Welcome po dito sa Kape at Balita dito sa Radyo Pilipino UK. Matindi ho yung pag-alma ng Palasyo ng Malacanang tungkol po naman dyan sa medyo kontrobersyal na itim ads ni Manang Aimee at ni VP Sara mga kaibigan. Ano? Well, para sa hindi pa ho nakapanood, ito yung nilalaman po ng itim na advertisement nitong si Manang Aimee kasama si VP Sara. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Yun ho yung sinabi nila, no? Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Ginigipit ang hindi kaalyansa, marami ang nagsasalita, pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pagkikiramay, itim ang kulay ng pagkikisa, itim ilaban ang tama, itama ang mali. Yun po yung salita nitong si VP Sara Duterte at itong si Manang Aimee Marcos, mga kaibigan na kumakandidato bilang senador. Pero hindi ko nagustuhan ng Palasyo ng Malacanang itong ads na ito na pinalabas. Dahil ayon po dun sa tagapagsalita ng Malacanang, alam na natin kung sino mga kaibigan yung mouthpiece ng Palasyo. Walang iba kundi ang ating ang abogado na si Attorney Claire Castro. Ang sabi po niya mga kaibigan, mas akma daw na i-describe sa nakalipas na administrasyon ang pagiging itim nito, itim na mga pangyayari. Dahil ang kulay itim ang kinakatawan ho nito ay pagdarahop, mga kriminalidad, at kung ano-ano pang negatibong pangyayari sa ilalim ng administrasyon ng isang pangulo, mga kaibigan. Sabi ni Claire Castro, mas akmang i-describe sa previous administration o sa nakarang administrasyon ang salitang black o yung kulay itim, mga kaibigan. Bakit daw? Marami daw hong krimen ang nangyari. Maraming pagpatay ang nangyari noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi matanggap nitong si Manang Claire, mga kaibigan, na ang mga nangyayaring ito ay nangyayari ngayon sa administrasyon ni BBM, mga kaibigan. Siguro naman maintindihan natin kung yung posisyon nitong si Manang Claire. Pero minsan kasi, o hindi minsan, lahat ng pagkakataon, nag-aabogado siya Hindi siya umaakto bilang spokesperson ng Malacanang, kundi umaakto siyang abogado. Nag-aabogado siya kay Bongbong Marcos. Pinagtatakpan niya yung mga tunay na nangyayari sa ating bansa. Yung mga kaalyado ho nilang opisyal ng gobyerno, mga congressman, mga senador na nahuhuli mismo, nabibingwit sa kanilang mga bibig. Ipinagtatanggol, mga kaibigan, itong si Claire Castro. Nag-aabogado siya, hindi siya spokeswoman. Nagtatanggol, dinedepensahan ho niya yung itong si Bonget Marcos, mga opisyal ng gobyerno at mga politiko para hindi sila lalong babanatan, mga kaibigan, particularly sa social media. Kaya nga po pilit ho nilang ginigipit ang mga vloggers para daw hindi makapanira hindi makapanira sa kanila. Sa ginagawa nila, sino pa bang sisiraan sa kanila? Sirang-sira naman na ho talaga sila, mga kaibigan, dahil sa ginawa nila na magpapakulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalong nahati ang bansa. Kaya nga itim ang nangyayari sa bansa dahil
Nahahati ho ang publiko, nahahati ang mamamayan, walang direksyon ng gobyerno dahil nga po maraming pumapabor, maraming hindi pumapabor. Hati nga eh. Diyan sa mga pulisiya ng gobyerno, mga kaibigan, ano? Itim ang kulay ng bansa. Ang linaw-linaw ng sinabi nila eh. Itim ang kulay ng bansa. Ayon, una nilang ibinigay na halimbawa itong gutom. Oh, may survey ngayon sa nakalipas po na isang buwan, itong SWS survey, nag-survey nila itong nakaraang buwan, lumabas lamang ngayon, na lumobo ang bilang ng mga nagugutom sa bansa, mga nagugutom na pamilya. Lumaki ang bilang, dumami ang bilang ng mga nagugutom na pamilya at mga individual sa bansa base dun po naman sa pinakahuling survey ng Social Weather Station. 37% ang itinaas po ng survey ng mga hindi nakakakain ng sapat at nagugutom sa ating bansang Pilipinas. Ayan o. At ang isa pang pakahulugan po ng itim ang kulay ng bansa. Itim dahil po naman sa lumalalang krimen. Nanonood naman po siguro tayo ng TV. Nanonood tayo ng YouTube. Nanonood tayo sa mga live stream. Nakikinig sa radyo. Yun po ang mga patunay na dumadami po ang krimen sa ating bansa. Kailan lang ba yung pinatay ho na businessman? Di ho ba? Kailan lang ba yung pinatay na turista dyan sa Boracay? At ano pa bang ibang uri ng krimen ang nangyayari at talamak ngayon sa ating bansa? Yung kabilaan hong nasasakoteng mga shabu o mga illegal po na mga gamot, kabilaan na ho ang nahuhuli. Bagamat nahuhuli mga kaibigan, ibig sabihin kulang pa rin yan. Dahil talamak eh. Meron nangyayari sa Visayas, meron sa Mindanao, meron sa NCR. Kung ilang lugar sa NCR ko ang nahulihan ng mga shabu, ibig sabihin kulang. Kulang ho yung kampanya ng kapulisan. At ibig sabihin po niya, nagkukulang po ang kampanya ng gobyerno. Nagkukulang yung presidente. Mga kaibigan, sa kanilang serbisyong ibinibigay sa tao. Ang dami na naman, lumala na naman ho ang dami ng mga nahuhuling shabu na tumigil po nung panahon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi man 100% po na natigil, pero mas kakaunti ho ang bilang ng mga nahuhuling nagdadala ng mga illegal ho na substance ho yan, katulad po ng shabu mga kaibigan, kumpara sa ngayon. At isa pang sabi nitong si PP Sara at Manang Aimee, gutom sa sikmura at gutom din sa hustisya. Mga kaibigan, gutom sa hustisya ang ating mga kababayan. Siyempre, yung hustisya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi nga naibigay ng husto eh. Hindi nasunod yung proseso. Sa kanya nga na dating Pangulo, nagawa yun, di lalo na ho sa mga nasa ilalim. Mga ordinaryong mamamayan katulad ho natin mga kaibigan. At ito pang si Justice Secretary niya na dapat ho patas, dapat lahat ang kanyang ibinibigay ho na order o pagpapatupad ng batas sa ating bansa, hindi eh. Nagyayabang pa niya sa committee hearing dyan sa Senado na tama raw daw yung kanilang ginawa samantalang kulang. Puro yabang naman eh. Kaso hindi niya masagot-sagot yung maagang pag-release sa kanyang anak na nahulihan ng marijuana. Ito pang isa ginigipit ang hindi kaalyansa. Yan ang isa sa mga binanggit niya na BP Sara at Manang Aimee dyan sa kanilang political ad. Ginigipit ang hindi kaalyansa. Yan. Sino po ba yung kanilang ginipit? Yes, syempre. Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Marami ang nagsasalita pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Ayan eh. Puro sila salita na wala namang ginagawa. Itong dating Pangulo, ano lang yan eh. Medyo mahaba pag maglitan niya yan pero maraming ginagawa, di ba? Maraming ginagawa. Sa kanya naman nagsimula lahat ng mga proyekto niyan na itinutuloy lamang nitong si BBM, mga kaibigan. Ano? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim ilab ng tama, itama ang mali. Ayun no. Antayin natin, mga kaibigan, no? Kung may sagot dito itong si BP Sara at si Manang Amy. Dahil ang describe ho nitong si Aling Claire, dapat daw mas akma o mas akma na sabihin na ang kulay na itim o yung mga itim na binabanggit ni BP Sara at Manang Amy dyan sa kanilang political ad, mas akma dun sa nakalipas na administrasyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kayo ho ba, naniniwala ba kayo? Ang daming itim ngayon, di ba? Ang daming itim na nangyayari kumpara nung nakalipas na administrasyon. Yan ho ay patuloy nating antabayanan sa mga kaibigan ho natin na hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Mag-subscribe naman po kahit isa lang ho. Maraming salamat sa magandang oras po sa inyo mga kaibigan. Bye!